Hi guys! Kumusta kayong lahat? Ako si Beth Lopez, ang mahirap na tumatakbong senador ng ating bansa. I'm going 65 years old na sa March 28. So, malapit na po ang aking birthday. Happy birthday to me! So, ngayon po ay ituturo ko sa inyo kung paano ako mag-makeup. Simple lamang po ang ginagawa ko. Susuot ko muna po ang aking earrings. Nung tumakbo po akong senador noon, ay ito po ang isinuot ko. Wala po akong ipin hanggang ngayon. Kasi nung panahon po ni ex-President Rodrigo Duterte, ay mayroon po akong ipin. Nung tumakbo rin po akong mga senador, ng ilang beses ay meron pa po akong ipin. Nawalan po ako ng ipin magbuhat nung maging senador si Rodrigo Duterte. Ako po yung pinanggalingan niya na ang ibig sabihin ay ako ang naghamon na tumakbo siyang presidente ng ating bansa. Noong una ay hindi ko pa po naiisip ng husto kung bakit talaga siya ang hinamon ko na tumakbong presidente ng ating bansa. Inilagay lang po ng Diyos sa aking utak. Pero ngayon ay alam ko na ang kasagutan kung bakit siya ang naisip ko o inilagay sa isip ko ng Diyos para siya hamunin na tumakbong presidente ng ating bansa. So, una po sa lahat ay naririnig ko na rin ang pangalan niya noon. Ngayon, nung time na nagkalat muna po ako ng libu-libong papel. I think around 100,000 na papel ang naikalat ko po para lamang siya tumakbong presidente ng ating bansa. Kung saan po ako napupuntang lugar noon, punta ako ng Laguna, Cavite, Bicol, Batangas, Marinduque, Pasig, Maynila, ganyan po, Quezon City, Navotas, kung saan lugar po, Pampanga, Nueva Ecija, etc. Napakaraming lugar ang pinuntahan ko po. So, yun nga po, inaabot po ako ng hanggang madaling araw. Halos wala pang tulog kung ako'y magkalat ng papel. At nabastos pa nga po ako noon sa lugar ng Naga City. Kasi, yung time na yon ay nagsasalita po ako sa loob ng bus sa terminal ng Naga City. Napakalaking terminal po sa lugar ng Bicol. So, ang nangyari, hindi po ako nakaayos nung time na yon. Simpleng-simple. Ni halos wala akong earrings, para po akong tindera. Ganyan po ako. Kadalasan, hindi po ako nag-aayos. Kasi, kumisan po kasi, lalo na pagka, halimbawa, dahil lagalag po ako, at ako ay kung saan nagpupuntang lugar, nung media po ako ay, kung saan ako nagpupunta noong lugar, at ako'y naka-high heel po, naka-semi boots po ako nung ako'y medyo bata-bata pa. Talagang nakaayos kasi producer po ako sa local TV station and radio, and then publisher po ako ng magazine at 3 newspaper. Yung dalawang diary po ay hindi po nakalagay sa pangalan ko. Nilagay ko po sa pangalan ng iba, at kasi siyempre, yung ibang mga nagbibigay ng advertisement po sa dyaryo ko at magazine ay
Siyempre, hindi na po magbibigay yun pag alam nila na ako pa rin ang may-ari ng dyaryo na yon. So, napakalakas po ng aking newspaper, magazine, and TV program and radio. And then, yung sinasabi ko po tungkol sa Naga City, halos nakapambahay lang po ako. Nagbiyahe po ako ng simple lang talaga. At, pero hindi na po ako connected sa radio, TV, at saka sa newspaper ko. Kumbaga, tumigil na po ako kasi kasalukuyan po nung panahon na yon ay puso na yung mga vloggers po. Kaya tumigil na po ako at naging tindera na lamang po ako ng tuyo, tinapa, embutido, longganisa, etc. Ngayon, nagsasalita po ako sa loob ng bus. Sabi sa akin nung lalaki, malaking lalaki po siya. Actually, mas malaki pa sa father ko, at mas mataas ng konti sa father ko. Ngayon, ang nangyari, sabi sa akin no, pero nasa ibaba po yung mismong tiga-terminal. Sabi sa akin, baba! Baba dyan! Baba! Sabi sa akin gano'n. Kaya nakita doon ng mga tiga-Bicol na napakatapang po. Kasi, sabi ko, teka nga, may sinasabi pa ako dito eh. Di gano'n. Sige, salita siya ng salita ng baba, tanga rin naman. Kasi, kung pinakikinggan lang niya sinasabi ko, malalaman niya na hindi ako tindera o hindi ako pulubi. Basta sabi lang, baba dyan. Kaya sabi ko, teka nga, may sinasabi pa ako dito eh. Di, ganon. Tapos, pero nung hinamon ko po si ex-President Rodrigo Duterte, ano po yun, that time, tumatakbo rin po akong yun yung unang pagtakbo kong senador ng ating bansa. Kaya, pagbaba ko dun sa bus, sabi ko dun sa lalaki, kapag naging senador ako, manda ka sa akin. Di, ganun po. Tameme yung lalaki, hindi niya inaasahan na ang pinababa niya ay isang babae o isang mahirap na tumatakbong senador ng ating bansa. Alam niyo kung minsan, hindi po ako kadalasan nag-aayos. Pero nung ako po'y producer sa local TV station and radio, madalas po nakaayos ako. Sobrang smart ka po that time. Yun nga, naka-semi-boots pa po ako. At kaso ho, sa isang lugar ay palibasa, wala akong sasakyan. Hindi po ako mahilig sa sasakyan. At mas gusto ko yung ako'y mahirap. Actually, nakapag-asawa po ako ng may kaya. At maraming nagkagusto sa akin na mga mayayaman, at yung isang congressman ang nagkagusto po sa akin. Tall, dark, handsome, rich, famous. Gusto rin ako ng mother niya. Nag-propose sa akin ng marriage, pero tinanggihan ko. Kasi nga po, ayaw ko ng isang politician. Kasi, dahil napag-aaralan ko po kung ano ang sitwasyon ng politics, dahil ang beat ko sa media ay politics. Kaya, hindi ko gusto ang politika. So, tinanggihan ko kahit gusto ko po siya, kahit mayaman siya, kahit pogi siya. At, yun nga, nung tinanggihan ko po siya, ay lumayo na rin po ako, although madalas din nung una pa muna na nandun ako lagi sa bahay nila. At, ayun nga,
ito po ang favorite kong lipstick, yung kulay. Medyo ubos na po siya, ubos na po siya. Pudpud na po siya, kaya kinukut-kut ko. Kasi sayang. Magandang klase na lipstick. Yung kulay ay type ko. So, yun nga po. And then, nung panahon nga po, di doon, nabastos po ako. Tapos, meron siyang, siguro, ewan ko kung kamag-anak niya, kasi hawig niya yung lalaki na kasunod niya. Tumatakbo ako, senador. Nabastos ako. Nagsasalita ako sa mga tao. Pababain ako. Akala siguro, porkit di ako nag-ayos, akala niya, mahirap lang talaga ako ng gusto. Pero mahirap po ako talaga. Kaya lang po di ako nag-aayos na. Kasi nga po, may pilay na rin ako dito po sa kanan at kaliwa kong paa. Ang pagkakamali ko po ay hindi po ako nagpahilot. Mahusay pa namang maghilot ang aking father. Kasi dito sa aming lugar ay sa kanya nagpapahilot pong mga tao. Pati yung aking, yung kapatid po niya na tiga Bulacan, na sa Bulacan na po naninirahan. Tiga Bulacan po kami, Laking Bataan. So, ganun po, nung nabastos din po ako nung nagkakalat din ako ng papel, tapos siyempre, tumatakbo po akong senador kahit paano. Marami kong daladalang papel noon. Nabastos din po ako sa lugar ng Lucena City, sa mismong terminal din. Palibasa Chinese ang may-ari at maraming gwardiya that time. Ay sinabihan ako, that time ay kausap ko yung mga driver ng jeep. At yun nga, pinalalabas ako. Nagmamatigas ako na hindi ako lalabas. Pero sa huli, pinagbigyan ko na rin. Yun po, sinamahan ako na lumabas. At pero hindi po ako ang nagbanta. Ang nagbanta po ay yung mga driver ng jeep. Sila po ang nagbanta. Sabi nila, kapag naging senador yan, humanda kayo dyan. Yun po ang sinabi. So, siyempre, hindi naman po ako tanga na tatakbong senador ng ating bansa kung hindi ako, sabihin na natin na malakas sa taong bayan. Bakit po ba ako naging malakas sa taong bayan? Kasi po, ako po yung nag-signature campaign. Kaya po nag-viral ang malasakit noon ay ako, dahil sa akin. Bago pa po pinatakbo ko si Duterte noon, at saka si Duterte, at ginamit ni Go ang malasakit, ay kapag nagkakalit po ako ng papel, yung mga petition, ay nakalagay po doon, nagmamalasakit, Beth Lopez, Senador ng Bacolod. Yan. So, yun po ang dahilan. At bago ko po ikalat yung papel, bago ko po mag-signature campaign, ang ginagawa ko muna ay kinakalat ko muna yung petition para madali ang pagpapayitma sa taong bayan. So, in fact, ang mga evidences po ay nung una kong tumakbong senador ng ating bansa ay ipinakita ko sa COMELEC. At yun nga po, ang pinuri ako ng COMELEC that time. Sabi sa akin ng COMELEC, you have a meritorious accomplishment as a private citizen, but you can't mount a nationwide campaign. Ay tatagalog ko po. Sabi ng COMELEC, kapuri-puri ang nagawa mong tulong sa sambay ng Pilipino bilang isang pribadong mamamayan, pero wala kang kakayahang mangampanya.
i- i-on ko lang po yung ilaw para mas maliwanag po. So, yun, ang mga, alam niyo po ba, kapuri-puri ang nagawa mong tulong sa sambay ng Pilipino bilang isang pribadong mamamayan, pero wala kang kakayahang mga panya. In short, mahirap lamang ako. So, alam niyo po ba kung ano yung pinupuri ng COMELEC sa akin at kung bakit malakas din ang loob kong tumakbong senador ng ating bansa? Kasi ang mga petition ko po ay ang pasahe sa jeep nung time ni President Aquino ay itataas sana ng mga driver ang pasahe sa jeep na 2 pesos. Ako po ang kumontra. Tapos yung pasahe sa LRT ay itataas din po ng, hindi ko na po matandaan kung magkano po yon. So, kinontra ko rin po yon. Tapos, itataas din ang tuition fee ng mga estudyante sa kolehiyo, ay kinontra ko po ang CHED at binantaan ko pa ang CHED, nakakasuhan ko sila. Then, yung CHED chairman po, sinasabi kong kakasuhan ko. And then, wag ibenta hospital ng gobyerno, ibasura ang all price hike, ibaba ang presyo ng bilihin sa supermarket, ibaba ang presyo ng pasahe sa bus. Nung time na ibaba ang presyo ng pasahe sa bus, nandun po ako that time. At sasali po ako sa hearing. Pero ang kaso po, doon ko natuklasan, peke po, wala pong hearing na nangyari. Siguro dahil nandun ako, kaya hindi nila ikinuloy ang hearing. So, yun po, nung time nga na aking hinamon si ex-President Rodrigo Duterte para tumakbong presidente ng ating bansa. Nandun po yung una niyang rally na ginanap sa Luneta. Nandun po ako. Nandun po ako that time. At makasaysayan po yung rally na yun kasi that time ay napakaraming tao habang palakas po ang ulan. So, nakasilong po ako sa isang umbrella na napakalaki, nakasilong po ako. At yun nga, at nag-meeting de avance sila. At nagsalita si Rodrigo Duterte that time. Sabi niya, okay na ba? Gumanda na po ba ako? Ito lang po yung mga gamit ko. Ito lang. Tapos, lipstick. And then, ito. Liquid foundation. Isang foundation. Sabi ni, nagsasalta si Duterte that time. Sabi niya, kakasuhan niyo rin ba ako kapag nagnakaw ako?
sabi ko, sumigaw ako. Malayo ako, pero dahil isinigaw ko, that time, nung panahon na yun, ay mismong, sa mismong lugar na kung saan nandun sila, ay marami pong yung, yung aeroplano pong maliliit, and then marami pong aso, hindi basta-bastang aso, yung talagang aamoy kung meron kang baril or whatever na meron ka na hindi gusto ng aso. So ganun po. At dahil nga malakas ang salita ko, sabi ko, sabi ko, nung sinabi niyang, kakasuhan niyo rin ba ako kapag nagnakaw ako? Sabi ko, oo! Oo! So, yung mga aeroplanong maliliit, napunta na po doon sa itaas ng aking ulo. At yung mga aso, nandun po inaamoy-amoy ako. Yung nasa stage po ng mga aso na malapit sa stage na lumiikot-ikot, nandun na po sa paligid ko. Ganun po ang nangyari that time. So, kaya kahit na ako yung naghamon kay Duterte na maging presidente ng ating bansa, ay ako rin ang numero 1 kumontra sa kanya. So, yun po. At pagka nagkakamali po siya, tulad nung yung 60 years old ay bawal na lumabas, ako po'y labas ng labas. Nandun po ako sa Bulacan, Pampanga, Maynila, etc. Ay, ang nangyari po ay, dahil yun nga, labas ako ng labas at hindi ako naniniwala sa COVID, kaya, ang nangyari, kinontra ko. Kaya hindi ko natuloy ng COVID. Then, pinalalala nila ang COVID. Kaya, sabi ng World Health Organization, hindi nabubuhay ang COVID sa mainit na lugar. Bakit binubuhay nyo? Ang doktor ay hindi bumubuhay, kundi pumapatay. Mag-resign ka na, Dr. Duque, President Duterte. Yun po ang nangyari. Okay na po ba? Ayan. So, kaya ako po, hindi ako gaano nag-aayos. Mukhang mayaman po ang dating ko kapag nag-ayos ako. Simple pa lang po yan. Yung pag-aayos ko na yan. So, yun. Yun nga, ulitin ko, sinabi ko, sabi ng World Health Organization, hindi nabubuhay ang COVID sa mainit na lugar. Bakit binubuhay nyo? Ang doktor ay hindi bumubuhay, kundi pumapatay. Mag-resign ka na, Dr. Duque, President Duterte. So, ang nangyari po ay hindi nila gano'n ng pinalalakas, pero sino po ba ang may hawak ng mental hospital that time na binabatikos ko sila? So, dito po sa aming lugar maraming loko. Hindi ko po nilalahat ang dito sa aming lugar. Pero napakaraming loko rito. Yung loko na as in, mga tanga, mga walang kwenta. Hindi ko po nilalahat. Marami rin naman po na matatalino rito at hindi mukhang pera. So, sinasabi ko na, hindi ko po nilalahat. Pero dito sa aming lugar, lalo na sa tabi kong bahay, meron po, ang dami ko pong napuntahan lugar. Pero dito pala, dito sa tabi ko, dito ko makikita ang taong hindi marunong tumingin ng tama. Yung ibig sabihin mother pa lang. Simula sa mother, mga anak, apo, mga nakita ko po ay talagang loko. Palibasa, hindi naturuan ng tama ng magulang. Ang nanay po ay nakaalyas. Ang tunay po niyang pangalan
ay Flora. Hindi ko pa ho nag-check um, sa kung saan siya nakatira nung panahon na yon, na kung saan siya lumaki, saan siya pinanganak, at yung una niyang asawa, kung meron siyang unang asawa, at kung anak niya lahat yon sa unang asawa. So, kasi ibang klase po, ibang klase talaga ang mga tao. Sa dami ng napuntahan kong lugar, dito lang sa tabi ko, nandito pa lang mga pinakaloko. At sabihin na natin, pinakawalang kwenta. Dekada po akong pinahirapan ng mga taong ito. At alam niyo po ba, dahil hindi umaaksyon, malakas po ang loob kasi naproteksyonan ng mga loko. Ang alam niyo po ba kung sino ang nadadali ko? Yung barangay captain namin, nung una silang nag-start na ako'y bisitin o kung gawa ng hindi maganda, ay time po ni Ranyada. Na ireklamo ko ang DILG officer, umaksyon ng DILG officer that time, na si Vernita Latore, yung dating DILG officer ng Mariveles. So, tapos sumunod ay yung si Leonida Valderrama, na hindi rin umaaksyon sa reklamo ko. At nabaliktad pa po ako. Ako pa po ang nagkakaso. Kasi po, hindi po ako ma-attend ng hearing dahil wala nga akong tiwala sa kanya. Nakasuhan ko po sa ombudsman, yung si Leonida Valderrama. Pero, kaso, yung ombudsman, ibinalik po dito yung sa Sangguniang Bayan at yung kaso sinampa ko sa ombudsman. Pero, dahil wala akong tiwala rin sa mismong Sangguniang Bayan official, ay hindi po rin ako umattend ng hearing. So, ganun po ang nangyari. Tatanong ko po ulit sa inyo, sino ba ang may hawak ng mental hospital? So, hindi ko po alam na meron po palang nagpapalabas na gustong palabasin na meron akong toyo. Toyo, suka, mantika, ayan, ganyan. So, kung ano-ano, kung gusto yung magluto, may toyo, may... Ang sitwasyon po, hindi ko po alam na may nagpapalabas na meron na gusto nga palabasin na may toyo ako. Kasi gusto pong sirain ang aking kredibilidad dahil sabi ko nga, mag-resign na sila. At pinagbigyan ko po ang anak ko na isang teacher. Hindi basta-basta siyang teacher. At ganito po ang nangyari. Nandun po kami sa harap ng mental hospital. At that time, ay bigla pong naglabasan yung mga empleyado ng mental hospital sa Mariveles. Inabot po ng siyam-siyam. Pero, and then, nung lumabas po sila, meron naman po mga dumating na mga dekotse. Hindi po basta-basta puro mga dekotse po ang dumating. So, ganito po. Hintay kami ng hintay na makapasok sa hospital. Natarayan ko yung security guard. Kasi, I think, mag 2 hours na ata kami doon sa labas. Hindi pa rin kami pinapapasok. Kaya sabi ko, nilapitan ko yung, huwag maingay. Nilapitan ko yung security guard. Ano ba yan? Kanina pa kami rito Ano ba ginagawa niyo dyan? Yun. Tinawag ko doon. Ngayon, pinapasok kami. Kung di ko pa tinarayan, di agad kami makakapasok. So, yun. Kaharap po na ngayon yung doktora. Pinagsalita ako ng doktora. Not a single word ay walang sinabi ang doktora sa akin. Wala siyang kinontra. Niha, niho, wala. Yan. Napatingin ako, nasa left side ko yung anak ko. At may nakita ko na isang papel na hawak niya. Napatingin ako sandaling ganon. Doon ko natuklasan, nag-issue na pala yung doktora
na meron akong tiriring. Hindi pa man ako nakakausap. Bigla na lang naglabas ng may sulat na nasa lap ng anak ko. At yun, pinalabas na meron na akong tiriring. Hindi pa man ako nakausap ha. Take note ha. Ganyang kabilis. Ganyang kabilis sila. Eto ngayon, nung nandito na kami sa bahay namin, sabi ng anak ko, pinalabas po ako ng doktora pagkatapos ko nga pala magsalita. Ang naiwan na yung anak ko, nag-usap sila. Nung hindi nagsalita sa akin ng doktora, ipinalabas na ako. Then, yun, nung nakauwi na kami, sabi ng anak ko, "Ma, inumin mo to," sabi ng doktora. "Anak, ayaw kong inumin yan. Baka matuluyan ako." Pinainom ako ng doktora. Samantalang ni Hanyo, walang sinabi kung ako'y may tiriring o wala. Tapos nag-issue na pala siya ng medical certificate na meron akong ganon. Ang tanong, sino ngayon ang may tiriring? Yung doktora na hindi pa man ako nakakausap, mag-i-issue ng certificate. Eto ngayon. Di gano'n na sinabi ko sa anak ko, "Anak, ayaw ko inumin yan. Baka matuluyan ako." Pero kinuha ko yung gamot. Pero itinapon ko po. Tinago ko at tapos tsaka ko tinapon nung wala na anak ko. Ngayon, hinanap ko yung sulat na nakita ko doon sa anak ko. Nakita ko. Alam niyo po ba ang natuktasan ko? Yung medical certificate na ginawa ng doktora ay walang Maribeles Mental Hospital. Walang address, walang petsa. 3 ang kanyang apelido, walang license number. Yan po ang sitwasyon. So, isinati ng doktora ang sarili niya dahil alam niyang matalino ko, may kakayahan at matapang. Kaya isinati niya ang sarili niya. Nanigurado siya na kapag nagkaso ko ay baka walang mangyari. So, napunta po ako sa barangay captain na yung malapit po sa Genesis Terminal ng Maribeles. At doon nga po ay nagreklamo ko, pero hindi po umaksyon ang mismong kapitan ng barangay. Ang may hawak po ng mental hospital ay yung binabatikos ko na si Secretary ng Department of Health, si Duque. Ngayon, yun po ang sitwasyon ng kung paano ko pinatakbong presidente si Duterte. Pero nung tumakbo po ulit akong senador, sabi ko sa kanya, ito po ang sinabi ko noon, nung ikalawang takbo ko pagka-senador ng ating bansa. President Rodrigo Duterte, naniningil ako ng utang na loob. Magbayad ka ng utang na loob. Ginawa kitang presidente ng ating bansa. Tapos sabi ko, hindi ko na kinakailangang sabihin pa ang plataforma ko. Dahil nag-viral na ako sa plataforma, tinawag na akong Beth Lopez, Senador ng Bayan, or Beth Lopez, ang tunay na Senador ng Bayan. Comelec, noong nakaraang eleksyon ay pinuri niyo ako. Sabi niyo sa akin, you have a meritorious accomplishment as a private citizen, but you can't mount a nationwide campaign. Itatagalog ko ng maintindihan ng taong bayan. Kapuri-puri ang nagawa mong tulong sa sambay ng Pilipino bilang isang pribadong mamamayan. Pero wala akong kakayahang mangampanya. Mapangmata kayo! Mukha kayong pera! Pero wala pong naglabas that time nung tumakbo po akong senador ng ating bansa. Ngayon, palabas po ako ng Sofitel. That time kasi ang ginanap doon kung saan ka magpa-file ng candidacy ay sa Sofitel.
So, that time, ay palabas na po ako. Hindi ko po alam. Pero bago po pala yon ay nakita ko yung mga vloggers. Napakaraming vloggers. At in-interview ako. Kinausap ako. And then, hindi ko alam na nagbaviral na pala ako that time. Na nalaman ko lamang po yun nung ako'y nandun sa lugar ng Manila City Hall. Malapit sa Manila City Hall. Doon po sa Central Terminal ng LRT kasi po ako, meron akong ipa-file na paper sa COMELEC at may mga ako ipina-xerox. So, tapos sabi ko din sa kanila, paki-subscribe niyo naman ang channel ko sa YouTube, Beth Lopez TV, sabi ko, doon sa babae. Habang kumain muna po ako habang nagpapaserox ako kasi naghihintay nga po ako. Then marami kong pinaserox that time. Ngayon, may pinakita sa akin yung babae. Kayo po ba to? Sa Facebook po yon. Ay, oo nga ako. Ay, viral ako. Hindi ko alam. Alam mo po ba kung ilan ang virals ko that time? 2.8 million views. And 55,000 likes. So, pwede akong manalong senator ng ating bansa. Kung patatakbuhin lang akong tuluyan ng COMELEC. And then, doon ko lamang po natuklasan. Pero nawawala na po yung mga virals ko. Ang dami ho sa Facebook dati eh. Ang dami-dami yung kinukunan ako pagka nagsasalita ako sa bus, kung saan lugar nandun ako. Ang dami kong kukuha na hindi ko alam kung ano nangyari. At bakit nawawala yung mga nakapost ko sa akin, yung mga virals ko. And then yun nga, palabas na ako ng Sofitel that time, and then nakapula po akong damit, may dala akong maleta, pula po yung damit ko, and then nakamaleta rin ako na red. So, ayun, hila-hila ko, palabas ako ng Sofitel. Ang layo na lamang po ay siguro mga 2 dangkal na lang ang layo ko para makalabas ako sa exit point ng COMELEC na hawak na ang mismong naka-security ay ang sinisecure ng police at saka ng MMDA. So, nasa side po ako ng MMDA that time para makalabas na ako sa exit point ng COMELEC. Ngayon, napatingin po ako sa likod ko at nakita ko yung gunman. Yung gunman po ay pumasok ang entrance po niya ay sa exit point ng police. Yun po ang sitwasyon. So, pero malayo pa po siya. Malayo lang po siya. Siguro kung nakikita nyo itong bahay namin na to, ito po yung bahay. Yan po yun. Yan po. Mga, siguro 2 o 3 ang layo nung gunman sa akin. Naka-motorsiklo po siya. Ordinary lang motor at halos walang ingay ang pagpapatakbo niya kasi mahina lang ang pagpapatakbo niya. Wala kang maririnig na sounds. At tapos ang kanyang lang siya, naka t-shirt and then nakamaong siya na pants, tapos yung maong ay nagpagawa siya ng malaking packet. So, kung saan nandun ang gun. Yung gun, nakatak yung gun. Alam mo po ba kung paano ko nalaman na siya ay isang gunman? Kasi, padiretso po siya sa aking lugar. And then, yun pong, yung pinakadulo ng baril ay nakita ko. Alam niyo, para sa kaalaman ng lahat, ako dapat ang kauna-unahang general na babae kung itinuloy ko ang pagpupulis at military. Kasi po, pasado po ako sa police exam twice, CAT
at ROTC WATC officer ako. Kaya isa akong reserbadong opisyal sa Armed Forces of the Philippines. At nung bata po akong nag-apply na police, sa ibang araw ko po sasabihin yung lahat ng tungkol sa akin para makilala nyo ng gusto ako kung anong tunay kong ambisyon. So, yun po. Dahil may military trainings ako at nag-aral ako kung paano ang disassemble ang baril. Ibig sabihin, yung baril ay kakalagin at tatanggalin at ibabalik sa dati. Kaya po marunong ako sa baril. At nung di po ako tumuloy sa pagpupulis at militar, ay naging media po ako. Hindi ako basta media, ako yung boss. Isa akong hard-hitting journalist na media. At puro mga hard-hitting ang mga kolumnista ko, ang aking editor, ang aking mga kolumnista, reporter, etc. So, bago po lumabas lahat ang lalabas sa dyaryo ko, ay ako muna ang magtitingin. Hindi po ako graduate ng mass comm or journalism. Later on ko na lang po ikukwento lahat tungkol sa akin. Okay. Ngayon, dahil nag-media po ako, nung di ako tumuloy sa pagpupulis at militar, nag-media po ako. So nagkaroon, dahil mga media kami na bumabatikos, ay nagkaroon po kami ng shooting competition. Isang colonel ang nagpaano na magkaroon kami ng shooting competition. Yung pong barilan. So, that time ay isang colonel po yun, at ang bisita namin ay si Congressman Chodoro, yung naging dating DILG officer. So, secretary pala, sorry. DILG secretary. So, yun. At that time ay nalilink ako sa isang congressman. So, nung bumabaril pa ho ako that time, mayroon pa po ako, pinapayungan ako. Dahil mainit ang araw that time at syempre future first lady ako, ay pinapayungan po ako. Bigla pong sinabi na yung pangalan ng congressman. Yun, tinamaan ko yun. Kaya may trophy na po ako sa barilan. Yun ang sitwasyon. At alerto po ako. Kaya nga po dahil pagpupulis at militar ako. Kaya nga nasabi ko, ako ang dapat na kauna-unang general na babae kung tinuloy ko ang pagpupulis at militar. So, nasa intelligence po ako noong panahon na yon, noong martial law years. Underage po ako. Wala pa ako sa hustong gulang. Nagamit ako sa police intelligence. Yung titingin sa kilos ng mga tao. Ayan. So, kaya marunong po akong tumingin. Marunong akong kilos ng tao pa lang, alam ko na kung loko, how much more pa kung siya ay magsasalita. Ganyan po ako katalino. So, yun nga po, nakita ko yung gunman. Nung nakita nung gunman na nakatingin na ako sa kanya, sa kilos niya, ay siya na ang nag-back out. Hindi na po niya tinuloy yung straight sa akin, yung pagpunta sa akin. Nung nakita niya, hindi ako natatakot. So, yan po ang sitwasyon ko nung tumatakbo akong senador at hinamon kong presidente si Duterte. Kaya lang, hindi marunong tumanaw ng utang na loob si Rodrigo Duterte. Akala niya, ipinanalo siya ni Kibuloy? Porkit may sinasabing milyon na tao. Akala niya, yung mga taong alam niyang kilalang-kilalang mga tao, akala niya iyon ang nagpanalo sa kanya. Hindi niya alam na dahil ako'y gumagawa ng kabutihan sa taong bayan at nakilala ko, kaya ako ay sinunod ng taong bayan. At may plano ang Diyos. Naobserbahan niyo ba? Nakikita niyo ba kung ano ang naging plano ng Diyos kay Marcos at kay Kibuloy at kay Duterte? Na-expose si Kibuloy sa mga kalokohan niya, ganon din si Duterte, ganon din si Marcos. So,
Ayan po ang dahilan kung bakit ko sinabing I am the chosen one. Hindi ko po gusto ang politika. Ginagamit lamang ako ng Diyos. Dahil alam niya na may mabuti akong kalooban at malinis ang aking pagkatao. Na ginagawan lamang ako na hindi maganda ng mga loko at mga walang kwentang tao. So, see you next time. Sa susunod po ay sasabihin ko sa inyo ang kasaysayan ko mula bata hanggang tumanda. Kung ano ang tunay kong pagkatao, kung ano ang ambisyon ko, kung ano ang aking mga kaalaman sa buhay. Hanggang sa muli, bye!